Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, ang pinakamalaking gantimpala ay inyong pagtangkilik. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan, hindi po ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita sa bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Sumapit na ang araw ng pagbabalik ni Liam sa trabaho. Nagmadali siyang kumilos dahil ayaw niyang malate sa kanyang unang shift matapos ang bakasyon. Sa loob-loob niya, may kakaibang timpla ng kaba at excitement na nararamdaman siya. Nang makarating siya sa hotel, tahimik siyang pumasok sa lobby, isinuot niya ang kanyang planlinis at planchado na uniform. Pagdating niya sa front desk, sinalubong siya ng kanyang kasamahang receptionist. Nagbiruan sila at nagtanong kung saan siya nagtago ng matagal. Ngumiti lang si Liam at inilapag ang paper bag na puno ng pasalubong. Nagpasalamat naman ito sa kanya. Habang abala ito sa pasalubong ay nagsabi ito ng ilang araw daw na wala ang general manager. Nag-out of town daw ito at first time daw ito nangyari. Never daw lumiban sa trabaho iyon kahit may nararamdaman. Kaya laking pagtataka ng lahat sa hotel na nagbakasyon ang rason nito. Pilit na pinigilan ni Liam ang kanyang ngiti habang nakikinig. Sa kanyang isip, hindi nila alam na ang general manager ang nag-drive ng 6 na oras papunta sa probinsya para sa kanya. Nagsibak ng kahoy para sa kanyang tatay at ang pagprotekta sa kanya sa sayawan habang may kaguluhan. Abala sila sa pagbubukas ng paper bag at pag-uusap tungkol sa bakasyon. Walang sino man sa kanila ang nakapansin na may dumating. Nagulat ang dalawa nang may nagsalita malapit sa front desk. Ang striktong general manager iyon. Nag-iba agad ang pakiramdam ng buong lobby, agad na umayos ang tindig ni Liam at ang kanyang kasamahan na para bang nahuli sa akto. Ang suot niya ay isang perpektong suit at ang kanyang tindig ay malamig. Agad na lumapit si Axel sa front desk. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon kay Liam kundi sa mesa kung saan nakakalat pa ang mga paper bag at supot na dala ni Liam. Tumingin si Axel sa kanila. Kalmado ngunit may diin ang boses. Sino ang nag-utos na sa mismong front desk kayo magbukas ng mga personal na gamit at pagkain? Tanong ni Axel. Alam ba ninyo na ang front desk ay ang mukha ng hotel? Naramdaman ni Liam ang pamumula ng kanyang mukha. Pasensya na po sir, sabay na sagot ni Liam at ng kanyang kasamahan. Bumaling si Axel kay Liam. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. At ikaw Mr. Isidro, sana ay mas nauna mo munang ihiwalay ang mga iyan bago ka pumasok sa trabaho mo. Huwag mong kakalimutan ang mga tuntunin, formal na sabi ni Axel. Para kay Liam, ang pagtawag ni Axel ng Mr. Isidro ulit ay nakakalungkot. Tila ba ang lahat ng pagiging malapit at ang pagtawag na Liam sa probinsya ay biglang nawala. Napaisip lang siya na baka sa trabaho lang, ngunit naapektuhan pa rin siya lalo na at nagbalik ulit sa dating ugali ang boss nila. Hindi na nag-abalang maghintay si Axel ng sagot. Umalis agad ito. Tumalikod at naglakad patungo sa kanyang office na tila walang anumang nangyari. Nakatitig lang si Liam sa likuran ni Axel hanggang sa ito ay maglaho. Naramdaman ni Liam ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan na sumama ang loob. Kung ganoon, wala lang pala ang lahat ng iyon. Ang lahat ng naganap sa buong bakasyon ay parang isang panaginip na binura ni Axel sa oras na nagbalik siya sa Maynila. Ilang oras ang lumipas matapos ang pagdating ni Axel, masama pa rin ang loob ni Liam. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganoon na lamang ang inakto ni Axel. Ang kaibahan ng Axel na kasama niya sa probinsya at ang general manager na kaharap niya kanina ay nakakainis at nakakasama ng loob. Napansin naman ito ng kanyang kasamahan sa front desk. Hoy Liam, anong problema? Halos hindi ka nagsasalita dyan, bulong ng kasamahan. Dahil ba doon kay Sir Axel?
Hayaan mo na, ganyan talaga yon, strikto, alam mo naman yun eh. Ngumiti lang si Liam, pilit na pinapagaan ang sarili. Hindi, pagod lang siguro, okay lang ako. Pero hindi pa man natapos ang pag-uusap nila, may dumating sa lobby na umagaw agad ng kanilang atensyon. Isang lalaki na napakagwapo ang lumapit sa reception. Matangkad ito at halatang alaga sa gym dahil sa matipunong katawan. Agad silang nagkatinginan ng kanyang kasamahan. Pamilyar ang mukha ng lalaki. May kahawig ito ngunit hindi nila matukoy kung sino. Lumapit ang lalaki sa front desk. May reservation po ba kayo? Tanong ng kasamahan ni Liam. Ngumiti lang ang lalaki at ang kanyang tingin ay dumiretso kay Liam. Isang sweet na ngiti ang binitiwan nito, kabaliktaran ng malamig na mukha ni Axel. You must be the one, sabi ng lalaki habang nakatitig ng matagal kay Liam. Nagulat naman si Liam, hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ng lalaki. Ang alin po? Tanong ni Liam na nalilito. Natawa ng bahagya ang lalaki. Hindi ako mag-check-in, just visiting someone I know. Muling tumingin ang lalaki kay Liam at sa pagkakataong ito mas malaki ang ngiti nito. Nice meeting you, Liam Isidro, sabi nito. Lalong nagulat si Liam pati na ang kanyang kasamahan. Sino ang lalaking ito at paanong nalaman nito ang buong pangalan niya? Tumalikod ang lalaki at naglakad patungo sa elevator para umakyat. Bago sumara ang pinto ng elevator, nakita ni Liam na muli itong ngumiti sa kanya. Pag-akyat ng lalaki sa executive floor, sinalubong siya ng secretary ni Axel. Kilala na siya nito kaya hindi na ito nagtanong at agad siyang pinapasok sa opisina. Ang lalaki palang dumating ay si Zeke, ang nakababatang kapatid ni Axel. Pagbukas ng malaking pinto, nakita ni Axel si Zeke na nakatayo sa may pinto at nakangisi. Agad na kumunot ang noo ni Axel. Zeke, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Axel. Walang bahid ng pagbati. Wala tayong scheduled meeting. Naglakad si Zeke palapit sa mesa ni Axel habang hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang kilos ay mas magaan at hindi formal kung ikukumpara sa malamig na tindig ni Axel. Kailangan ba ng schedule para bisitahin ang kapatid? Tanong ni Zeke, may panunukso sa boses. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Axel. Tumingin lang ito kay Zeke at sinabing, alam mong abala ako, ano ba ang pakay mo para matapos na tayo? Sumandal si Zeke sa likod ng silya na nasa harap ng mesa ni Axel. Tumingin ito sa paligid ng opisina na para bang may hinahanap. Wala lang naman talaga, gusto lang kitang bisitahin, sagot ni Zeke. Pagkatapos ay muling tumingin si Zeke kay Axel at lalong ngumiti na parang may tinutukoy. At saka, may gusto lang ako makita, dagdag ni Zeke, hindi inalis ang tingin kay Axel pero malinaw na iba ang tinutukoy nito. Lalong kumunot ang noo ni Axel. I don't know what you're talking about. If you're not busy, you can go. I have a lots of things to do. Hindi pa rin nawala ang magandang presensya ni Zeke. Ngumiti pa rin ito. Cute pa naman. Parang gusto ko nga i-date eh. Doon matalim na tumingin si Axel kay Zeke. At lalong napangisi si Zeke. Relax kuya, ikaw naman masyadong serious. Tinuwid ni Zeke ang kanyang tindig. Don't worry, he is all yours. But be careful kuya kasi sa charm na yon, pwedeng maagaw yon. Lalong umising sabi ni Zeke. Hindi na nakapagpigil si Axel. Kalmado pa rin ngunit may matigas na diin. You may go if wala kang ibang gagawin. I am too busy for this. Hindi nagpatinag si Zeke pero sabi niya, okay kuya, nice visiting you here. At umalis na si Zeke sa opisina. Pagkalabas ni Zeke sa opisina ng kanyang kuya, tinanguan lang niya ang secretary nito at dumiretso sa elevator para bumaba. Pagkababa ni Zeke sa lobby, nandoon pa rin si Liam sa front desk. Abala si Liam sa pakikipag-usap sa isang customer na tila may pinoproblema sa kanyang booking. Nakatuon ang lahat ng atensyon ni Liam sa trabaho kaya hindi na niya napansin na may bumaba ng elevator. Nakatayo si Zeke sa lobby, hinintay lang niya ang sasakyan niya. Sa maikling sandaling iyon, tumingin lang ito kay Liam, pinagmasdan ang pakikipag-usap nito sa customer. Hindi nagtagal, umalis din si Zeke. Sa wakas, natapos na ang oras ng trabaho ni Liam. Ang bigat na dinadala niya mula sa pagdating ni Axel ay hindi pa rin nawawala. Pinalitan na siya sa front desk ng kanyang kasamahan at naghanda na siyang umuwi. Nagdesisyon si Liam na dadaan muna sa isang mall para may bilhin. Naglakad siya palayo sa hotel. Ngunit habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, may humintong SUV sa kanyang tabi. Agad na napatingin si Liam at kilala niya ang sasakyang iyon. Kay Axel iyon.
Biglang lalong sumama ang loob ni Liam. Dahil sa inis, mabilis siyang naglakad na tila hindi niya pinansin ang SUV. Umandar din ang sasakyan at sinundan siya nito. Lalo pang bumilis ang lakad ni Liam hanggang sa makarating siya sa pasukan ng mall. Hindi niya tiningnan ang sasakyan at pumasok agad siya sa loob ng mall. Nakahinga lang ng maluwag si Liam nang tuluyan siyang makapasok sa mataong lugar. Kalmado nang naglalakad si Liam sa loob ng mall at papunta na siya doon sa store kung saan siya bibili. Umaasa siyang malayo na siya kay Axel. Ngunit maya-maya may boses na nagsalita sa kanyang likuran habang naglalakad siya. "Why are you running away from me?" Biglang lumingon si Liam at nakita niya si Axel. Nakasuit pa rin ito at hindi pa rin nawawala ang otoridad sa kanyang tindig kahit na nasa gitna sila ng mall. Aalis na sana si Liam at tatalikod ngunit mabilis na hinawakan ni Axel ang kanyang kamay. Agad silang pinagtinginan ng ibang tao sa mall. Nagalit si Liam. Hinila niya ang kamay niya at may lakas ang boses niyang sinabi, "Bitiwan mo ako." Gulat naman si Axel sa tono ni Liam ngunit binitiwan niya ito. Hindi na pinansin ni Liam si Axel at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sumunod pa rin si Axel kay Liam kahit hindi na siya pinapansin. Si Axel, ang masyadong strikto, ay nakabuntot sa galit na si Liam na tila isang boyfriend na inaway ng girlfriend. Nakabili na si Liam sa gusto niyang bilhin at nakabayad na rin. Nasa likod pa rin niya si Axel na kanina pa pinagtitinginan ng mga tao dahil sa kanyang porma at taglay na kisig. Mabilis na naglakad si Liam patungo sa labasan, determinado siyang makauwi at makawala kay Axel. Ngunit si Axel ay nasusundan pa rin siya. Hindi na makapagpigil si Axel. Muli siyang lumapit at pinahinto si Liam. "Ihahatid na kita," formal na alok ni Axel. Tiningnan ni Liam si Axel at sa wakas ay nagsalita na, "Huwag na po sir." May diin sa pagtawag niya ng sir upang ipaalala kay Axel na ang kanilang relasyon sa trabaho. "Huwag na kayong mag-alala, mapapagod lang kayo," dagdag ni Liam. "Bukod pa rito, traffic din at hindi bagay sa inyo ang lugar kung nasaan ang boarding house ko." Pagkasabi nito, tumalikod si Liam at tuluyang umalis. Naiwan si Axel na nakatayo, nakatanaw lang sa likod ni Liam. Nakauwi na si Liam sa kanyang boarding house. Hindi na siya sinundan pa ni Axel. Ang pagmamadali at pag-iwas niya ay nagdulot ng pagod, ngunit mas matindi ang bigat ng kanyang damdamin. Agad siyang naghanda para sa hapunan. Nagsaing siya at ininit na lamang niya ang isa sa mga ulam na dala niya galing probinsya. Habang naghihintay, tumawag siya sa kanyang pamilya at kinamusta ang mga ito. Sinabihan din niya ang mga magulang niya na magpapadala siya pagkasahod at isasabay niya ang bayad sa utang nila. Marami pa silang napag-usapan sa telepono. Pagkatapos niyang magsaing at mainit ng pagkain, nakaupo lang siya sa mesa. Hindi muna siya kumain, parang napagtanto niyang hindi pa siya nagugutom. Humiga na lang muna siya sa kanyang kama at napapikit. Naiinis pa rin siya kay Axel. Pero higit sa inis, may tanong na bumabagabag sa kanya na parang bumubulong sa isip niya. Bakit ba nasasaktan ako sa inakto niya? Sinubukan niyang maging tapat sa sarili. Umaasa ba ako? Umasa ako na ang pakikitungo niya sa probinsya ay magbubunga ng mas malalim pa na ugnayan? Isang malaking buntong hininga ang pinakawala ni Liam. Hay, nagkamali ata ako. Si Axel ay general manager at may-ari pa, samantalang siya ay isang receptionist lamang. At si Axel sa isang kisap mata ay pinatunayan iyon. Ang bakasyon ay tapos na at kasabay nito ang pag-uugali ni Axel na nagustuhan niya ay naglaho na. Nagdaan pa ang mga araw at muling naging abala ang hotel. Ang tensyon sa pagitan ni Liam at Axel ay lalong nagpatindi sa bigat ng kapaligiran. Sa tuwing dumarating si Axel, napapatingin ito kay Liam. Ang tingin ni Axel ay laging matagal. Si Liam naman ay hindi lumilingon at nagpapanggap na hindi niya ito nakita kahit halata namang alam niya ang presensya ni Axel. Dahil sa paulit-ulit na pag-iwas na ito, napapakunot na lamang ang noo ni Axel. Napansin din ng lahat sa hotel na araw-araw laging naging mabigat ang presensya ni Axel. Ang kanyang katahimikan ay nakakatakot at parang laging wala sa mood kaya lalong natatakot ang mga empleyado. Si Liam naman na dating masiyahin at palakwento sa trabaho ay nawala ang pagkakalog. Naging maseryoso at nakatuon lang sa gawain ng kanyang atensyon na tila binibigyan ng pader ang kanyang sarili upang hindi na maapektuhan. Isang araw, bago pa man pumasok si Liam, masama na ang kanyang pakiramdam. Ramdam niya na parang lalagnatin siya. Gayunpaman, nagdesisyon siyang pumasok sa trabaho dahil wala naman siyang ibang gagawin at naniniwala siyang kaya naman niya.
Pagkatating niya sa front desk, agad siyang napansin ng kanyang kasamahan. "Liam, anong nangyayari sa'yo?" Tanong ng kasamahan na may pag-aalala sa boses. "Namumutla ka, okay ka lang ba talaga?" Ngumiti lang si Liam ng pilit. "Oo, okay lang ako. Medyo mahina lang siguro, kaya ko to." Siniko siya ng kanyang kasamahan. "Okay, pero huwag kang magpakabayani ha. Magsabi ka kung hindi mo na kaya. Mukhang hindi talaga maganda ang pakiramdam mo." Hindi na sumagot si Liam, ngunit totoo, hindi talaga maganda ang pakiramdam niya. Pilit lang siyang ngumingiti at sinimulan na niya ang kanyang trabaho, umaasang matatapos niya ang araw at mawawala ang masamang pakiramdam. Hindi na nagtagal, dumating na si Axel sa lobby at wala pa rin itong pinagbago sa kanyang malamig na tindig. Gaya ng dati, tumingin pa rin ito kay Liam ng matagal bago naglakad patungo sa elevator para umakyat sa opisina. Ilang oras pa ang lumipas, ngunit lalong lumala ang pakiramdam ni Liam. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paningin. Lihim siyang lumingon sa kanyang kasamahan. "Sandali lang ha, magbabanyo lang ako," pabulong niyang sabi. Nag-alala namang tumango ang kanyang kasamahan. "Sige, ako muna dito, magbanyo ka na." Tumalikod si Liam at naglakad palayo sa front desk. Nang makalabas siya sa counter, bigla na lamang nawala ng lakas si Liam. Naramdaman niya na bumibigay ang kanyang tuhod at sumabay ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa mismong sandali na nagsimula siyang matumba at nawala ng malay, kasabay niyon ang pagbukas ng pintuan ng elevator na nasa kanyang likuran. Lula ng elevator si Axel at ang kanyang secretary. Papunta sila sa Viga Conglomerate Headquarters para sa isang meeting. Nakita mismo ni Axel ang pagbagsak ni Liam.